Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kasim like-minded. At ito, nagbabalik na muli tayo sa ating panibagong chapter o panibagong sharing sa araw na ito. At yun na nga, bago tayo mag-umpisa, as usual, mag-share muna ako sa inyo yung mga notes ko. Pero this time, medyo kakaiba. Ang i-share ko sa inyo ay galing dito. Matagal ko ng notes, bit-bit ko lagi. At maganda na rin na may share sa inyo to. Ay, hindi pala to ha. Ito to. Yan. Itong notes na to, puro na to do's and don'ts. So, itong papel na, itong maliit na to, ginawa ko back then no, siguro 2000, ano pa? 20 o 21. Tagal na. Pero, nasa notebook ko siya. May mga dating notes pa kasi ako. Tinransfer ko lang dito para madaling mabit-bit. This is more on do's and don'ts. So, maganda kung may notebook kayo at masulat nyo siya. So, post nyo muna. Wala pa kayong notebook o papel o ballpen. Blue ballpen and white paper. Kung okay na, then play nyo ulit. O, sige, let's start. So, dito muna tayo sa do's. Ano to? 27 siya. Alright? At marami pa. Okay? 27. May dagdag pa pala. Iba pa pala. Okay. Number 1, smile. Mga do's to, no? You have to smile. Number 2, laugh, tawa. Number 3, change your posture. Oh, minsan ka to sa sarili ko. Ilang beses ko talaga tiniraining yung likod ko na to para kasi yung ito parang gumaganon kasi. Kailangan maganon. Hindi siya madali kasi si nanay ko. Tagal talaga. Tagal. Pero kahit pa paano naging okay naman. Number 4 is read books daily. Number 5, listen to audio. Yan. Number 6, attend success seminars. So, success seminars yung mga events na kung saan makikinig ka sa mga taong pumupunta sa stage and then mag-i-speak ko yung mga success na ginawa nila. Ano nangyari sa kanila. Yan. So, marami akong mga audio pinakinggan na ganyan, which is naramdaman ko talaga na ay, ganun pala yun. Marami kang aha moment kasi sila, magkikwento kasi sila ng mga kung paano sila nag-start before, and then mapaparealize ka na kung kinaya nila yun, ibig sabihin kaya mo rin. Ayan. Number 7, hug and kiss. Napaka-importante nito sa mga magulang natin o kung sino magkakilala nyo. Iba kasi ang energy kapag nagigento. No? Kiss dito sa bisngi o kung saan man. Number 8, do something toward your dreams every day. Yan. So at least may ginagawa tayo sa mga dreams and goals na hinahangat natin. Yan. Number 9, create a dream book. Yun. Meron pa ba kayong dream book? Kung wala pa, mas maganda gumawa kayo ng dream book. Kung gusto niyo na example, pakita ko sa inyo. Wait lang. Sa akin, ito ang dream book ko. Yan. Yan. So, yung mga pictures, nilagyan ko lang ng mga notes yan. Yung iba. Yan. Ito yung mga tinitignan ko. Ayan, yung mga dating pictures na kung saan nakakita ako ng Ferrari. And then, nasakyan ko mismo. Ayan, nandiyan kasi yung energy. Nahawakan ko yung nobela. Ayan. Ayan. Ito, yung kinuha ko tong picture na to, itong picture na to, kakatingin ko nito. Nakakita ko sa Makati ito. Kaya kung ano talagang tinitignan mo, bibigyan ka ng ano eh, ng mga signs eh. Ayan. Kita mo sa Makati. Ayan, naka-parking. Ibang, ito kasi SVJ. Ito iba naman to. But green eh. Ayan. Ito yung unang-unang Rolls Royce na sinakyan ko. Nakaupo ako sa loob. Ito yung sumunod. Ayan. White. Na, yung may-ari mismo pinag-drive kami. Tapos parang maramdaman kung anong experience kapag nagda-drive na ng Rolls Royce. Ayan. Ayan yung anak ko. Ayan. Ito, napaka-common pala nito dito. Itong Audi dito sa Canada. Sobrang common talaga. As in. Sobrang common. Ang daming Audi dito. Ito yung unang dream building ko na sasakyan. Ayan. Honda Civic. RS Turbo Color Red. Ayan. Ano pa to? Sa MOA ko pa kinuha ang picture na to. Ayan. Tapos yan. May ligyan ako magpa-picture sa mga sasakyan kasi. Ayan yung mga mayayaman na pinuntahan namin na 3 yung sasakyan na ibang klase, mga ganda, luxury. Ayan, ayan. Tapos yung bahay, ayan.
na dito yan sa Canada. Ang ganda ng bahay na to. Tapos ito naman yung kwarto. So kung titignan mo to yung mga ganito, no? Iba wala na akong mga notes pero lalagyan ko yan soon. Ito naman yung parang mansion. Yan. Ito, syempre ito naranasan ko na. Okay na to. Okay, nandito na ako eh. Yan, ito mga supplement. Yan. Ito yung parang chair, massage chair. Yan. Yung tennis court. Yan. Tapos, ito yung bago kami pumunta dito sa Canada, ito ay nasa dream board ko. Ito yung araw-araw na tinitignan ko talaga dati. Ini-imagine ko na ito yung bintana ng aeroplano. Tapos nakikita ko tong na to. Buntot na to na maple, no? Yung sign ng Canada. And then, ang hindi ko talaga akalain ay yung kapunta namin dito, itong airlines pala na itong sasakyan namin. Air Canada. Yun yung nangyari. Yan, ito, hindi ko pa napupuntahan pero malapit lang siya dito, pwede ko siyang puntahan. Yan. And ito, Niagara, hindi pa kami nakakapunta pero syempre soon, pupuntahan din yan, malapit na dito yan. Ito naman, sa Banff to, hindi pa napupuntahan. Medyo may mga, may mga kailangan pa kasing gawin eh. Ito, alam ko kung saan banda to, pupuntahan ko to. And, ano ko pa? Ito sa may Quebec kasi ito eh. Ito, yung part na to. Ayan, iba naman to. Ito, may mga list dito kung anong gagawin. Iba ito, na-checkan ko na. Kasi nagawa ko na siya. Ayan. And then ito. Tapos ito, tulad nito, may mga... Yung nag-work ako sa airport. Ito yun nga, Air Canada. Ayan, sa airport. Sa Maple Launch yun eh. May mga trabaho kong mga Pinay. Nagbigay sa akin ng list kung anong magandang puntahan. So, yan. Ito, yung mga list. Yan. Hinagay ko dito. So, yan. So, marami pa. Hinagay ko pa yung mga list ng mga hangad ko. Andyan siya lahat. Yan. Actually, dami kong mga ginawang mga ganito. Hindi lang to eh. Itong dream book. Dream book is may pictures. Pwede ding sulat lang. Pero yung, dream board is board naman siya. So, yun. Ito yung idea ng dream book. Matagal na to. Ginawa ko 2023 pa. So, inahayaan ko na lang sa dyan kasi for sure, definitely, mangyayari din to. In time, 100%. Okay, ito na tayo. Next, after ng dream book, create dream board. So, ang dream board ko kasi ito, wala pang wala pang mga pictures na nalalagay. More on notes pa lang yan. And, ito, list lang to ng mga utang monitoring ko. Tapos checkan ko pag nagawa na siya. Ayan. Pero siyempre, iba pa rin kung may tawag dito, dream board. Wala pa akong printer kasi. Pero, alam ko magagawa ko naman ng solusyon. Just, di ko lang nabibigyan kasi ng attention. Napaka-effective naman niya. Kahit ako effective, di ko lang nalalagay kasi nga, di ba nga nag-focus ako sa spirituality. So, spirituality, more spiritual yung iniisip ko kaya hindi ako masyado nagaganyan muna. Pero ibabalik ko pa rin naman siya. Pero at least dito, kumukuha nga ako ng video. Isa reminder din sa akin para pag napakinggan ko muli ito o mapanood ko ulit to ay mag-trigger na gawin ko siya. Ito rin isang purpose kaya kung bakit sinasabi ko lahat ng mga notes ko. Magbigay sa akin ng reminder. Siyempre, di lang sa akin, ganun din sa inyo. So dito tayo, number 11, have a card chief aim. Card. Wala kasi dito yung card ko. Ano yung card? Card na yun, isang maliit na parang ganito. No? Nakasulat dyan yung chief aim mo, yung pinaka-goal mo. Tapos, ilalaminate mo siya. Laminate. So, pagka-laminate, ilalagay mo siya sa bulsa mo. Araw-araw yan, nasa bulsa mo. Na may times kasi na, di ba, nawawala sa isip mo. Pag yung kamay mo, pinasok mo sa bulsa mo, tapos mahaba ka mo, maalala mo siya, yung nga pala, ito pala yung hangad ko. Titignan mo ulit siya. Tapos lagyan mo sa bulsa mo. Yun yung talagang ginawa ko yan for so many times at may nagtitrigger talaga at nagbabago sa isipan ko. Before kasi yung ginawa ko, ang dami kong mga parang card na maliliit. Tapos may butas dito. Lahat yun mga words, mga keywords like you become what you think about most of the time. To know and not to do is not to know. Yung sa character is following through a decision long after the excitement and emotion of the moment has passed. Yan, yung mga magagandang keywords. Ang dami pang keywords like
Whatever the mind of man can conceive and bring itself to believe, it can achieve. Yan. So, actually maraming iba, hindi ko maalala, pero parang automatic na lang siya nangyayari sa akin. Pag na-retrigger ko, ayan, mangyayari ulit. Anyway, so yun yung mga cards ko before, kasi ginaganon-ganon ko sa piniflip-flip ko, tapos I'll make sure na naalala ko siya, no? Para pag minsan parang hinuhulaan ko sa sarili ko. So iba naman yun, parang cards, alam yung mga cards, nagagawa ka ng cards sa sarili mo, susulat mo lahat ng mga keywords, ganyan. Anyway, so yan, number 12, go dream building. So may dream building na ako ginawa, may video din akong ginawa dito. Nakita nyo kung ano ibig sabihin ng dream building. Kalimutan ko lang kung anong video yon, pero meron akong ginawa dyan. Number 13, practice, appreciation, thankfulness, gratitude. Always look for the good. So ito yung bagay na magbibigay talaga sa'yo ng lakas, kasi yung kagandahan sa buhay, dahil lagi mong ma-appreciate, ipapractice mo yung sarili mo na lagi magpasalamat, laging grateful, and lagi mong hahanapin yung good. Yan. Di ba nga nung nakaraan, sabi ko nga, di ba, na kung tayo ay tatanggap, make sure to accept it thankfully, gratefully, and gracefully. Yun yung pagtanggap. Diba? Yan. Number 14, understanding game. Pag sinabing understanding game, pag may mga bagay-bagay na nangyayari, kumbaga understanding game yung term, pero yung ginagamit ko na, yung bago kong ginagamit sa spirituality, sinatawag na compassion. Ibig sabihin, pag may mga taong limbawa, bumangga sa'yo, kinat ka, bumotor ka, bigla kang kinat, imbis na mainis ka, understanding game, isipin mo na lang na, ay, siguro, nagmamadali siya dahil may nangyari sa kanila, siguro kaya siya ganyan dahil maaaring may hindi lang maganda nangyari sa kanya. Pero sa compassion kasi, kinat ka man, anong ginawa sa'yo, masamang ginawa sa'yo, iba ang iisipin mo. Ang iisipin mo ay, pinapatawad ko siya, pinapatawad ko rin ang sarili ko kung bigla ako nagalit, tsaka kung ano man ang ginawa niya, maaaring hindi niya lang talaga alam kung sino talaga siya, pero ako aware ako kung ano ang totoo niyang likas na pagkatao. Yung soul niya, yung spirit niya. Yeah, so yun yung difference. Understanding game is just like in a very physical way na siguro nag-away lang siguro sila nito ng ano niya, ng asawa niya, yung may pagkaganon. So yun dating practice na ginagawa ko. Pero this time, more on compassion na lang talaga. At forgiveness, pasok na din mo, be more loving, be more kind, and be more self-aware. Number 5, speak positive words. So yun, always practice nyo na magsalita kayo ng maganda, no? Positive words. Pansinin nyo lagi yung lumalabas ng mga salita sa bibig nyo. Kasi yan ay laging expression ng kung anong iniisip nyo kasi. Kahit hindi nyo namamalayan na biglang nasasabi nyo yun, is dahil automatic na siya. Yan. Kaya maganda kung nagbabago pa lang kayo, bago pa lang kayo sa sarili nyo, ibabaguhin kayo sa sarili nyo, mas maganda kung bibigyan nyo ng atensyon, focus, pinapakinggan nyo, iniisip nyo, bago kayo magsalita. Yan. Now, number 16, get out of debt. Mabas kayo sa utang. Yan. Ito, kaya sa dito sa Canada, sa totoo lang, minsan wala akong pakialam kung magiging PR ba kami o hindi. Mauna ko lang mabayaran lahat ng utang. Yan. Kasi mas naintindihan ko na ngayon yung energy. Ang pinaka-importante kasi na natutunan ko talaga sa spirituality, lalo na sa book na to, yung great minds speak to you. Ito. Kasi lahat to, mga sikat na tao to, Michael Jackson, si Marilyn Monroe, si John Lennon, diba? Mga kilala niyo yan, si Albert Einstein. Ito, yung isang prime minister sa, unang-unang prime minister sa sa England. Ayan, si Jesus Christ, si Mother Queen Elizabeth. Ayan, dito rin yung dating presidente ng US. Tapos nandito rin si Princess Diana. Ayan. So, kung ano kasi, kung mababasa nyo rin to, maririnig nyo kung ano yung pinakagusto nilang i-express, ano yung nandito sila, naranasan nila, and then nung nakabalik sila doon, bigla silang sinasabing ng namatay, pero di naman talaga namamatay pala, tuloy pa rin pala experience natin once na nag-transition tayo doon sa kabilang buhay, tuloy pa rin pala experience. May magbubukas sa'yo, matatanggal daw lahat ng mga constraints. Kaya pala sinasabi, we are living in a prison. Prison, itong katawan na to, it's a prison. Kasi maraming restrictions, diba? Maraming emotions,
maraming parang pumipigil sa'yo, maraming parang hindi mo magawa, may something na may gusto mo namang ilabas, di mo malabas kasi may parang pumipigil sa'yo. Yan. So pag nandun na tayo, kabalik tayo doon, iba talagang maranasan mo, and then pinapaliwanag na nila, it's not all about the material things ang maalala mo o magbibigay sa'yo ng lesson, no? Kasi ang pinaka-lesson talaga kung bakit tayo na sa mundong ito is really about, saka ko nasasabihin. Yan. No, para naman na mabitin. Yan. Anyway, number na tayo, 17, live below your means. Marami kasing sinasabi na kung enjoy your life, diba? Enjoy your life habang okay pa, habang buhay ka pa. Yan. Kung baga gastusin mo ng gastusin yung mga pera mo, they are live above your means nga sila eh. Kung baga kung kumikita ka na, sabi example lang to, 100 pesos, gagastos ka ng 90, tira sa'yo 10 pesos. Ayan. Pag sinabi namang live below your means, 100 pesos ang pera mo, ang gagastusin mo lang ay 30 o 40, 60 pesos ang tira sa'yo. So, ibig sabihin, mas malaki ang ipon kaysa sa gastos. So, the more na ganun ka, much better. No? Yun yung pinaka-concept na. Number 18, listen to empowering music. So, kung anong klaseng music mo yan, makinig kayo yung music na magbibigay sa inyo na parang, yung parang mararamdam mo yan, yung parang tumataas ang lahibong, ganda sa katawan, yan. So, yung music ko sobrang pili, hindi sobrang dami. Pinipili ko yung talaga yung music na magbibigay sa akin ng empower, ng power sa sarili. Number 19, dress for success. Kung at mari maganda yung damit. Well, pisa nung nag-spirituality doesn't matter anymore. Pero syempre, kasi nga dito sa mundong to, yung sinasabing first impression last, well, dun mo kasi mapapractice yung sarili mo pagdating sa self-forgiveness, no? Forgiveness sa sarili. Yan. And yung compassion, yung understanding na hindi naman lahat is about the material thing. But yun na nga, dress for success, kung hangad nyo ay wealth, o gusto may business man kayo, napaka-importante na mag-dress for success kasi iba yung energy pag maganda ang suot mo. Iba ang tindigan mo, iba ang tingin nila sa'yo. Ayan. Number 19, get some new friends. Ayan. New friends po, sa tulad ko. Diba? Kung ano kayong bagong friends, kung wala kayong makausap na katulad ko, hanap kayo yung bagong friends. Kasi marami talagang friends. Totoo lang, pag ikaw ay nagbago, nag-start ka na magbago, ang daming mawawala. No, hindi ka nila maintindihan at marami silang sasabihin sila na baka demonic yung ginagawa mo. So, iba-iba. Number 21, have a do it now attitude. So, kung may mga gusto tayong gawin, magkaroon tayo ng attitude na gawin na natin, gawa natin ng solusyon agad. Kung maaari. Kasi may mga times talaga na nung naalala ko nung ako'y bago pa lang, alam mo yung tipong gising ng diwa mo na kailangan, alam mo namang may dapat ka nang gawin pero yung katawan mo ayaw gumalaw kasi na-program mo na maging tamad nga o hindi sanay. So pag gano'n yung nasa point ka na gano'n, mas maganda na i-pursay mo muna sarili mo, i-push mo sarili mo. And aware naman yung diwa mo yun, aware naman yung isip mo yun, yung gagawin pero ayaw gumalaw ng katawan mo. Diba? May sinasabing isipan mo na itong dapat gagawin mo pero ayaw gumalaw kasi nga tinatamad. So kung gano'n, pursahin nyo muna. Yan. Have a do it now. Gawin na agad ngayon. Pag iniisip nyo na gagawin yung gawin nyo na agad. Huwag nyo nang patagalin dahil actually sa conversations with God din may sinabi siya doon, gusto mo bang bumilis yung proseso mo? Okay. Di ba sabi, may sinasabing think, say, do. Di ba? Sa isip, sa salita, sa gawa. Isipin mo muna, sasabihin mo, then gagawin mo. Ganyan. And then sabi niya doon, baliktarin mo. Gawin mo na agad, sabihin mo, saka mo isipin. So may mga bagay talaga na gawin mo agad yung kailangan mong gagawin. Kung wag mo nang hintayin na ano pa tong isipan mo, yung process pa. Kasi once nag-process yan, kapag may inisip kang bago, di ba? Tapos sinayaan mo, nag-process na ng kusa, doon na papasok yung paano yan. Ay sayang, ay maganda magpahinga na lang, ay ganito na lang yan. So, kaya nga yung mga kasabihan na mas natutuloy yung biglaan kaysa sa pinag-usapan. Yung mga pagkikita-kita nun ng mga tropa, mga friends nyo, tanga ako nun bakit nga ba mas natutuloy yung biglaan kaysa sa pinagplanuhan? Diba? Kasi ang pinagplanuhan, maraming isip-isip, ganyan, afternoon, ng plano, maraming na maglalabasan sa isip na like mga priorities, iba pa magagawin, sabi mo, wag na lang, saka na lang, ay umuulan, ganyan. Pero pag biglaan, on the spot, diba ginawa mo agad ng action? Yan. So, kaya siya nangyayari. Anyway, number 22,
2 powerful words, use it all the time. So, always use yung sinasabing thank you and please. Thank you and please. Ginagamit ko yan lagi sa lahat ng mga kausap ko at nawiwirduhan sila, hindi sila aware. Lagi kong sinasabi thank you. Ay, thank you, please. Sinanay ko talaga ang sarili ko. Thank you, please. Ganun lagi. No? Number 23, learn to shake somebody's hand. Yan, nagaganan ba kayo? Shake hands. Di pa, sayang, kung magkikita tayo at papakita ko sa'yo kung paano mag-shake hands. Ipapakita ko kung paano. Yung pag-shake hand. Pero hindi ko pa ma-demonstrate dito sa inyo eh. Siguro let's say ano na lang. Paggawa ko na lang ng siguro na sa susunod. Like kung may makita akong isang tao, meron naman akong isang subscriber at kasi like-minded natin nandito sa Canada. Papakita ko, kukuha ako ng video kung paano mag-shake hands, kung paano ko mag-shake hands para aware din kayo. Kung makapagkita kayo sa mga tao, no? May mga part kasi na, di ba ganyan, may ganun, ganyan, may ganun lang. Yan. So, iba-iba yan. But anyway, number 24, eye contact. Pag nakipag-usap kayo, no? Tumingin kayo sa may right eye nila. Itong dalawang to. Sa isang mata lang kayo titingin. Right eye. Huwag niyong palipat-lipat. No? Huwag sa palipat-lipat. Doon lang kayo tumingin sa isa. Kasi pag palipat-lipat yung tingin, yung mata niyo gumaganon eh. No? So, tingin lang kayo dito, sa right eye lang nila. O di kaya sa left eye lang nila. Yan. Yung doon lang kayo titingin. Yan. Eye contact. Pero yung kung nakipag-usap din ako lagi tumitingin sa isa lang. Straight. Yan. Di masyado nagliliko-liko. Yan. Doon kasi magpapakita na tinitignan mo ng maigi yung soul niya. And habang nakatingin ka sa mata nila, makinig kayo. Pay attention sa sinasabi nila. Yan. Huwag naman sobrang asing super straight na hanggang sa matapos ang usapan na kaganyan ka lang talaga sa kanya. Baka ma-weirdoan na yan siya. So, saktong tingin lang. No. Yan. Number 25, listen more than you talk. So, yan. Marami pong hindi aware dito. Pero, yan, tinuturo ko na sa inyo. Ito yung right etiquette. Na kapag kayo ay nasa isang mentor o meron kayong taong gustong pakinggan, listen more than you talk. Huwag kayong masyadong magkwento nung alam nyo. Kahit may alam kayo. Baka may sinasabi yung mentor nyo, kinikwento sa'yo about sa gintong bagay. Tapos nag-pop up sa idea nyo, uy, may ganyan din akong experience. Ikikwento mo rin ba? Huwag. Huwag mo ikwento, huwag na huwag mong ibibida o huwag na huwag mong ikikwento kahit alam mo siya. And also, may times din na kahit alam mo yung sagot, may tinanong ka, you still gonna say, I don't know. I-ask mo pa rin, ano po ba ang sagot doon? Kasi ako nasubukan ko yan for so many times na alam ko yung sagot, sinagot ko, pero iba pa pala sasabihin niya. Yung ganon, maganda pa rin na kahit you don't know, you still going to ask it sa kanila kung ano yung gusto nilang sabihin. No? Kaya always ask and listen. Use your 2 ears and 1 mouth proportionately. Kaya nga dalawa tong tenga eh, para makapakinig tayo. Ayan, 2 tenga ang gamit nyo. So paano na lang kung isang tenga tapos 2 bibig, diba? So ang ingay. Hindi mo masyadong marinig, puro ka lang salita. Puro salita. So yun yung mangyayari. So number 26, organize. Napaka-importante na lagi naka-organize ako as much as possible. Maganda talaga pag-organize. Ino-organize ko lagi yung mga bagay ko dyan. Yan, ino-organize ko siya. Kahit sa mga bagay like yung mga drawer as well. Mga drawer din kasi dito. Ino-organize mo yung bagay. Yung book ko doon naka-organize. Kasi masarap tignan pag-organize. Kasi ganun din naman eh. Ino-organize. In other words, ina-align mo. Kung ina-align mo yung sarili mo, hindi maganda yung pasok ng energy. So, kung organize ang gamit sa loob ng bahay mo, ang pagpasok ng energy din straight. Hindi yung pagmagulo kasi ganoon ng ganoon. Hindi niya maintindihan kung saan siya pupunta. Diba? So, organize yung gamit. Yung damitan, ako yung damitan ko, ino-organize ko talaga. Lahat naka-organize yan hanggat maaari. Nagugulo, pero kailangan i-reorganize ulit. At saka maglinis, siyempre kasama na rin yan. Number 27, do something enjoyable. That's physical with your hands. So, maghanap kayo ng mga bagay na gagawin nyo na magiging masaya kayo na gamit ang inyong kamay. Sabihin natin, yung clay, or di kaya pag-paint, pag-drawing, or so forth. Ako kasi, ang enjoyable sa akin, pag-susulat na eh. Lagi akong sulat ng sulat eh. Yan o, ballpen, notebook, yan, notes, yan. So, yun yung 27 list ng do's. And may additional pa dito, ang nakalagay naman is, this costs money and time. Yan. Ito ay magkukos ng pera at time. No? Number 1, good health that adds energy and vibration. So, ito muna siya. Number 1, chiropractic adjustment.
Yan. Alam niyo yung Kiro? Kiro ang term ko, iba sabi nila Cairo. Ewan ko ba? Actually, dito kasi sa mundong to, iba-iba yung term. Sasabihin na mali yan, hindi Kiro, Cairo yan. Pero sa totoo lang, it doesn't matter. Kumbaga, kung mag-gets mo naman, same effect lang din naman eh. Minsan mamamali ka pa sa nila. Hindi yan Cairo, Kiro ang term dyan. No. Dami ko nung nakausap ng mga tayo, iba't ibang lahi, iba-iba pa nga minsan yung basa nila, iba pa nga yung wordings eh. Yan. Kaya nga, words is confusing. Yan. Anyway, yun nga, magpa-Kiro o chiropractical adjustment ko yung papalagatakin yung mga liig mo, hihilain to, ganyan. Number 2, yung second is energetic rebalancing. Di ko pa nagagawa tong energetic rebalancing, pero part yan. Ang sunod ay Reiki energetic healing modality. Yan. Meron ito sa Pilipinas. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya. Yan. Taga France siya na nakagano lang kamay niya, inaayos niya yung energy. Yan. Massage. Kailangan magpa-massage kayo. Dati nasa Pilipinas kami halos every week yata o 2 times a week nagpapa-massage talaga kami. Dito hindi ko tagal na. Kailangan ko nagpa-massage. Sobrang tagal na. Parang siguro 3-4 months ago na dito. Sobrang bihira. Kaya it's a very challenging sa akin. Kaya more on sariling yung lalo na yung pa-Cairo o pa-Kiro, sariling nag-tech lang ginagawa ko. No? Pag nag-stretching ako or what, nag-yoga ako, ganun lang. Sunod ay cleansing. So, ang cleansing na ginagawa ko right now na pwede, kasi wala akong product na pwedeng magpa-cleanse sa akin, lalo na yung ginagamit ko talaga, ay yung sinasabing fasting. So, nagpa-fasting ako. Yan lang yung cleansing na pwede kong gawin. Kasi the more na nagpa-fasting ka, ang mangyayari sa'yo, it's a good thing na nagugutom ka. Kasi pag nagugutom ka, doon na mag-start nakakainin ng katawan mo, ng cells mo, yung mga pangit. No? Yung, kumbaga, i-release na doon na yung fats or what o kung ano man. Yan. Next is food. Eat food, organic foods. No? Mga organic foods. Huwag kayong magpapadala sa mga labels na pag bumili kayo ng isang jar tapos nakalagay sa harap organic, hindi yan totoo. Ang titignan nyo sunod yung likod. Babasahin nyo. Yan. So minsan it's very confusing lalo na sa mga convenience store. Basta sa convenient, lahat na nasa grocery, like mga markets, ganyan, lahat yan. Halos hindi organic. Ang sinasabing organic, diba, gulay. Tapos ilang araw nalalanta na. Yun yung organic na sinasabi. Hindi yung bumili ka ng isang gulay, aabutin ng isang buwan bago malanta. Hindi organic yun. Mapapansin niyo yan. Lahat ng organic halos ay nasa palengke. No? Hindi man lahat, kahit pa paano organic pa rin siya at some point. No? Kaya masarap bumili ng mga gulay na talagang tinanim lang. No? Tinanim sa lupa. Lalo na yung walang halong pataba. Yung may mga scientifically na kung ano-anong hinahalo sa lupa para bumilis lang yung tubo. Hindi kasi organic yung ganun. Kaya mahal ang organic kasi mahirap patubuin. At hindi basta-basta at maraming proseso. Kaya mahal siya. Pero pag kinaya mo naman, the best. Kaya kung ikaw, kaya mo magtanim sa sarili mo, why not yun yung mas gawin mo? You're in a paradise already. No, sobra. Next ay fruits and vegetables. Yan. Kumain nun, fruits and vegetables. Iba talaga siya. Dito, ang makakain ko lang palagi halos ay yung apple tsaka banana. No, yan. And next, tapping technique. Search nyo po sa internet. Tapping, may mga tapping points kasi yan. Ito subok ko for so many times. Dati nung nag-umpisa pa ako. Hanggang ginagamit ko pa rin siya. Yung mga tapping points kasi yan dito eh. No? Sa daliri, dito, ganyan. Tapos may ganyan pa. Meron pa rin dito. Tapos may pinipress pa, siniikot. May ganyan pa. May ganun pa nga. Tapping. Iba yung mararamdaman mo kasi pag nagtatap ka. Kung gusto nyo nung video na puro gento tapping lang, na ako mismo ang gagawa, comment nyo kung gusto nyo. Papakita ko sa inyo kung paano yung tapping na ginagawa ko. So yun yun lahat ng do's. So sinulat ko pala ito January 12, 2021. Ayan na. Diba? 2021 ito sinulat. Okay, dito naman tayo sa don'ts. No? So sa don'ts naman, nakalagay dito, number 1, eliminate pork. Nako, ang sarap pa naman ng pork, diba? So bakit, no? Kasi low vibration kasi yung pork eh. Unless na lang kung kinakain yung pork is yung
talagang inilagaan, ang pinapakain lagi ay puro ano lang, gulay o masasarap at maayos sa pagkain. Hindi yung kung ano-ano lang. Kasi ang baboy kahit anong kinakain kasi. So isipin mo na lang kung ano-anong kinakain niya, yung mga puro papantaba, pampabilis ng pampalaki. So kung anong pupunta sa ano niya, sa katawan niya, kasi kakainin mo. So kung anong kinain ng baboy, oo, ang sarap nga niya kasi may malaman, ang laki, ano naman pasok sa katawan mo? Diba? Kaya low vibration. Unless yung baboy ay maganda talaga ang pagpapalaki. Lalo na yung baboy ramo, yung talagang laki sa gubat lang, puro gulay ang kinakain. Yun ayos na ayos yung wala masyadong fats yun. Puro laman yan. Yan, maganda talaga yan. Numbers 2, sunod ay shellfish. Hindi maganda kumain ng shellfish. Talaga. Kasi, hindi ko lang kung aware kayo dahil yung shellfish talaga dati, back then, sa probinsya pa ako, ang laging ginagawa kasi dyan ng lolo at lola ko, bago namin kainin yung shellfish na to, inaano mo nila sa tubig, nilalagay muna, and then pinapaluwa muna lahat ng mga dumi na kinakain o sinisip-sip ng mga shellfish na to. Kung ganun ang proseso, okay. Pero kung basta niluto na lang agad na walang ganung proseso, hindi okay. Hindi okay. Kakainin mo rin yung dumi na kinakain nila. Yan. Next is high fructose corn syrup. Lahat ng ito ay makikita nyo sa soft drinks. Basahin nyo. High fructose corn syrup. Yan. Lahat ng may nakasulat na corn syrup, hindi okay. Basta corn, hindi okay. Wala na halos na organic na corn. Lahat puro pampabilis ng tubo. Kahit yung nabibili nyo dyan sa tabi lang, yung makikita nyo sa labas, masarap kainin, di ba, yung mga nilaga? Hindi ko lang po saan nila kinukuha yan. Pero most likely, conventional yun. Pag sinabi conventional, mabilis yung tubo. Hindi organic. Mabilisan para kumita agad. No, wala nang quality. Kumbaga, wala na masyadong sustansya. Mabilis yung tubo. Yan. Next is monosodium glutamate. Ito yung iniiba nilang term MSG. Lahat ito nasa chichirya. Hindi siya okay kasi pag tinake mo, bibigyan ito mag-e-enhance para tumigil ang pag-iisip mo o mag-send ka ng energy at vibration. So, sobrang halos kung kat maaari. Alam mo, sabihin sa loob ng isang buwan o 3 months, once or twice na lang ako kumain na chichirik. Pangtakot tikin lang, ganun lang. Pero hindi na eh. Iniba ko na talaga, wala na talaga katmari. Next, iwasan ng vaccinations. Kung meron kayong mga anak or baby pa, no sa vaccination. Okay, sana nung mga 1900 pa yung nag-umpisa pa lang vaccinations. Kasi nandito din yung kauna-unahang tao na nag-invent pa ng vaccination. Ito siya. Si Dr. Stock. Jonas Stock. Yan siya. Sabi niya, sobrang siyang inspired before to create the vaccinations. Kasi makakatulong nga. Ginawa niya sa vaccination for polio. Pero ngayon sinasabi niya, itigil niya na. Dahil nangyayari kasi, kahit dito sa Canada, takang-taka ako, bakit ang daming batang na sobrang allergy. Kumain lang ng mani, bawal. Maamoy lang yung mani, bawal. Makaamoy lang ng mga pabango, hihimatay na, dadali na sa emergency. Bakit ganun? Takang-taka, para di ako mapaniwala. At dito, pag may birthday o magpa-party ka sa bahay mo, at may iibitahin kang ibang tao, make sure na ikaw mag-adjust, hindi yung dadalo sa party mo. Tatanungin mo, meron ka bang allergies, ganito ganon, para mabago mo yung pagkain mo. Kasi pag pumunta sila at nagkaroon sila ng allergy, ikaw pa ang masisisi. Kakaiba nga dito, halimbawa sa bahay, nakita naman nila na basa, napakanilas na dulas sila, at nasa bahay mo, nangyari yun. Ididemanda ka pa nila, ikaw pa mamamali. Sa atin, uy, okay ka lang, ipahilot na lang yan. Ganyan sa atin, dito hindi, ikaw pa mamamali So, taka ako, ba't ganun pala dito? Grabe, napaka-weird naman. Kaya, kung Filipino na galing sa Pilipinas, pumunta dito, okay, kahit anong pagkain. Pero pag dito, lumaki na yung Pilipino, hindi. Ngayon, meron akong Pinay na kakilala at mag-asawa na yung sabi nila, yung anak ko na may allergy na yun. Anong allergy te? Kasi nung baby pa lang daw, 9 months old yung baby, pinakain ng tilapia. Hala, nagpantal daw. Kasi ang pantal na yan, papantal kasi sa loob mahihirapan huminga. So buti na lang naagapan agad at nawala yung pamamantal. Ngayon ito yun kung bakit. Ang nangyayari kasi, kaya maraming allergies yung mga kabataan dito dahil sa sinasabing kung ano-ano ng tinurok na vaccinations. Ang purpose kasi ng vaccinations is to suppress you, na mapigilan ka, i-defense ka kaagad sa iba't ibang klaseng bakterya.
Ngayon, itong katawan kasi natin is supposed to be walang ganon. Kasi parang katawan lang din natin na kung lagi kang higa ng higa, hindi ka nag-exercise, hihina, di ba? So, ang katawan natin ay may abilidad na, magkakaroon ka lang allergy, pero kailangan niya mag-adapt. Mas lalakas siya kapag naranasan niya. Ganon din naman tayo, kayo din, di ba? Kahit ako, hindi ako lalakas, hindi ko maintindihan, hindi ako gagaling sa mga nangyayari sa akin kung hindi ko muna naranasan na magkasakit, mangyaring gento, ganyan, kung hindi ko ma-adapt at hindi ko ma-move forward or move beyond that. Yun lang naman ang sagot doon. Pero marami kasi dito, puro injection baby pa lang, kung ano nang tinuturo, kaya kawawa. Ini-injection na anti-gento daw, anti-ganyan. Sabi ko, hindi naman sila magkakasakit ng ganyan, ba't i-injection na agad? Pipigilan agad. Kaya tuloy. Kaya po, kung maaari, sa vaccinations, iba may naniniwala dyan, okay. Pero dito ako na nagsasabi sa inyo, wala akong pilitan. Kung kayo ay may malaking paniniwala sa vaccinations, do it. Pero in my part, halos hindi ko pinapa-injectionan yung mga anak ko. Dito, may injection vaccinations, may binibigay ng mga kasulatan. Sabi ko hindi. Ito na mangyari, hindi. Hindi talaga magpapabaksin. Anyway, next dito tayo sa don'ts ay non-prescription and prescription drugs. Non-prescription, ibig sabihin yung yung pag magpapacheck up ka sa doktor, maglalagay sila ng prescription, di ba, kung anong gagawin mo. And yung non-prescription like tulad ng mga Biogesic, yung mga common na kahit hindi kailangan ng doktor, nabigyan ka ng kasulatan na ito, bibilin mo, ganyan. So back din kasi, nung mga anak ko ay nagkakasakit, pupunta kami sa ospital. Sabi namin sa doktor, kasi inuubo pinapacheck up. Kasi ang ginagawa namin, inuubo, diba? So oregano, yung oregano, ibo-boil mo, tapos pipigain mo, and din yun yung isusubo mo. Okay? Kasi natural ang oregano. May sarili kaming tanim niyan. Madali lang magpatubo ng oregano Ngayon, pumunta kami sa doktor. Alam niyo kung anong sagot ng doktor? Sabi niya, ay, hindi pa rin maganda yan. Bakit naman, Dok? Kasi hindi mo alam ang dosage. Dosage daw. Hindi mo alam kung sobra ba o kulang. So, ibig sabihin, kung prescription, alam nila kung anong dosage talaga na ibibigay. Ganon. And then, naisip ko, natural yun Ang natural na bagay, hindi kailangan ng dosage. Sumobra man o kumulang man, it's still natural. Kaya kailangan ng tamang dosage yung mga prescription and non-prescription kasi chemical siya. Pag sumobra ka talaga sa dosage ng chemical, hindi ka talaga magandang epekto sa'yo. Supposed to be ang mga prescription and non-prescription ng mga gamot, ang tawag sa kanya dati, hindi talaga hindi talaga gamot Is only for emergency situation lang siya gagamitin kung kailangan. Hindi siya gagawin maintenance. Yun. In times na tagang kailangan na on that spot. Pero yung gagawin, maraming ginawang maintenance di ba? Yung sa high blood, sa sugar, ganito, ganun. Wala na. Ginawang maintenance, kaya tuloy, napipigilan lahat ng feeling, nasusuppress yung feeling, nagiging manhid ang katawan. So, yun yung nangyayari. Okay, next. Artificial sweeteners tulad ng Splenda, stay away. Mababasa niyo yung Splenda. Lahat ng artificial sweetens, hindi siya okay. Hindi talaga siya maganda. O hindi, sabihin natin, hindi nyo agad to may iwasan lahat-lahat. Pero ganun pa man, kung kayang bawasan, why not? Bawasan nyo. Dahil iba ang matutulong ito sa inyong katawan. Mas lalakas yung energy nyo. Alright? Lalo na dito sa mundong to, puro conventional, hindi mo maiwasan, halos lagi nandyan. Okay, next, mineral oil from petroleum. Mineral oil, like yung passing vegetable oil, lalo na yung canola oil, hindi okay yung canola oil. Pero common yung canola oil Dami talaga niyan. Yan yung pinaka-common na laging binibili. Yung oil na pinagluto ng mantika, yan, canola oil, hindi okay. Petroleum based. Next, sodium lauryl sulfate. Makikita to sa shampoo. Yung sodium lauryl sulfate. Yan. Sa shampoo makikita to. Tingnan nyo lahat ng shampoo nyo meron ganito. Kung meron ganyan, wag daw gamitin. Pero, hindi may iwasan. Laging may ganyan Napakahirap maghanap ng walang ganito. Pero try nyo kung may mahanap kayo ng walang ganito. Much better yun yung gamitin nyo. Ako, may nakita na ako dito, healthy store, which is next time doon ako bibili ng shampoo para walang ganito. Yung toothpaste ko nga actually, ito sunod. Sa toothpaste kasi mamaya sabihin ko na lang. Next sa iba pa. But yun, sa shampoo,
Kung makahanap kayo ng walang ganyan, much better. Okay? Next is propylene glycol. Ito yung nilalagay sa katawan. O yung sabihin natin yung nasa mga lotions makikita. No? Or cream na nilalagay sa katawan. Alam niyo ba yung mga cream, pag hindi mo pwede isubo, huwag mong ilalagay sa skin mo. Yun naman talaga ang totoo yung cream. Kaya meron akong produkto na ginagamit na pwede sa labas, pwede isubo. Yun. Kaya nga, nung nabasa ko to, and then may nakita akong produkto na may ganun pala na pwede mo gamitin external at saka internal. The best. Diba? Kasi, oo nga naman, pag ininom mo yung produkto, in-spray mo yung produkto sa katawan mo, magiging maganda ang sa loob. Pag in-spray mo rin sa labas, nagiging maganda din sa labas. O, pwede, diba? Yan. So, may ganun akong produkto before na ginagamit. Which is, plan ko bumuli ulit soon. No? Next, magnesium stearate. If you, sa mga ano to, sa supplement. Pag meron kayong ginagamit na supplement at merong magnesium stearate, stop nyo. Throw it away daw. Nakasulat, throw away. No? So, hindi ko na ma-explain kung ano siya talaga, pero kung meron kayong nababasang ganyan, na meron ganun, stay away from it. Next, stearic acid. Same as magnesium stearate. So, may nakita kayong stearic acid, stop nyo yun. Next, fluoride. Ito yung fluoride. Toothpaste. Destroy the thyroid. So, yung fluoride, yan yung makikita nyo sa toothpaste. So, meron akong toothpaste ngayon na nagamit na walang fluoride. Kasi pag gumagamit ako ng nung Colgate before, talagang hindi ko alam, sumasakit lagi na lamunan ko pagkagising, pangit Lalo na yung mga Listerine, yung mga pang-gargle, hindi talaga ako okay dun nasisira, sumasakit yun dito ko Pero nung gumamit ako nung mga, yung ito nga, dito na ako, gumamit ako nung toothpaste na walang fluoride, naging okay, hindi na sumasakit yung lalamunan ko. So, yun yung effect sa akin. Hindi ko alam kung ano sa inyo. Try yung pansinin lang. Pero kung merong fluoride, hindi maganda. Next, chlorine. Siyempre, sa Pilipinas, marami yan, lalo na sa Manila. Maganda kung merong yung walang chlorine. So, hindi nyo maiiwasan ng chlorine. Maiiwasan lang siya kung meron kayong filter. Ginagamit tayong filter sa shower para ma-filter bago kayo maligo. Dito, wala pang filter yung shower namin. For sure, may mga chlorine din ang iba. Pero hindi ko naamoy yung chlorine dito sa Canada. Yes, kasi sa Pinas, pag naliligo ka, amoy na amoy mo. Lalo pag mainit, medyo maligam-gaming inumin yung papaligo mo, maamoy mo Yan, lalo na sa swimming pool, punong-puno ng chlorine na, hindi talaga maganda sa katawan. Babara yan sa sa veins mo sa dugo mo Yan, next, nitrites. Yung nitrites, lahat yan nasa hotdog. Pasahin niya. Kaya di ako masyadong kumakain ng hotdog. Yung nitrites. Preservative kasi siya. Na para mag-prolong. So, isipin mo lang, preservative, since umabot siya ng months or sabihin natin years, tinake mo, pumasok sa katawan mo, so ibig sabihin, hindi madadigest. Nandyan din siya, nakapreserve din. Hindi siya natural. Ang kailangan ng katawan natin is natural. Next is farm fish race. Ibig sabihin, yung mga isdang to ay pinalaki sa farm. Sabihin natin, marami yan may nakita ko yan dati na nandun lang sa parang bilog, tapos nandun lahat ng isda. Number 1, tilapia. Ang tilapia, pansin ko talaga na they were fed with pellets na kung ano-ano lang. Minsan sirang tinapay, panis na tinapay, tatapon. So, ganun din, parang sa baboy, di ba? Pag kinain mo nga naman, yung isda ko, sarap, di ba? Tilapia Pero kung hindi. Umpisa nung nalaman ko, hindi na O sabihin na, parang tilapia, sarap. Oo, sarap na. Masarap din ba kinain nila? Yun yung tanong doon. So, magpapalower, magpapalito yun ng hormones mo. Kung ano yung kinain nun, hindi pag pumasok sa'yo dito din ng hormones mo. Ano to? Tunan. And lastly, root canals. No? Yung sa ngipin yan, dito yata. Hindi ko alam kung saan yung root canals, pero di pa ako kasi nakakaranas. Search po sa Google kung ano yung ibig sabihin ng root canals. Hindi siya maganda. Okay? So, yun po ang mga don'ts. Yan, sobrang dami. Ang haba ng explanation ko, no? Dito pala sa do's and don'ts, no? Maganda. At magiging advantage naman to talaga. Makakatulong sa inyo to pag ay magagawa nyo lahat. O magagawa natin lahat. Pero yun na nga, once again, pag kayo ay nagbabago, not necessarily na biglain nyo sarili na magawa nyo agad lahat ng mga ito. Not necessarily. So, kung ano lang kaya nyo muna gawin, yun muna gawin nyo. Kung ano yung mga bagay na hindi pa kayang iwasan, huwag nyo munang iwasan, man yung ipilit kasi kayo yung mahihirapan. And darating naman sa point na pag na-train nyo kasi yung mindset nyo,
yung sarili nyo, yung way how you think, how you be more gratefully and gracefully sa mga bagay na binibigay sa'yo, mas magiging better kaysa sa lahat ay pipigilan mo. Dumadating na kasi ako sa point na kung saan nagiging okay ako sa kahit anong bagay, and then ginagamit ko yung mindset ko, yung isipan ko na binibigyan ko ng energy lahat ng mga natatanggap ko. And then after nun, pag pumasok kasi sa katawan mo, nako-convert lahat yan sa kagandahan. So may mga iba't ibang klase pang process o level of thinking kung anong gagawin mo para lahat ng papasok sa katawan mo magiging mabuti. Kasi lahat naman talaga at the end of the story, kahit anong ipasok mo sa katawan mo, kung ikaw naman ay stress, sabihin natin, nagagawa mo lahat to, perfect ka sa external things na ginagawa mo na papapasukin mo sa katawan mo, pero ang isipan mo naman ay laging stress, laging natatakot, laging may anxiety, laging nagdududa, walang kwenta lahat ng mga yan. Kasi yung katawan mo naging acidic. Yan. So may mga ganun pang klase. But anyway, ito is just like a basic things na mga pwede natin gawin, ng mga do's and don'ts. Kung kayang iwasan, iwasan. Kung hindi, acknowledge lang muna. Hanggang sa unti-unti, no? Hanggang sa mawala ng wala, hanggang sa magawa nyo rin palagi yung mga dapat na gagawa. So yun po, umpisa na po natin ang ating next topic sa Jesus, My Autobiography. Hello everyone, once again, this is Rujic Lacerna. Maraming salamat at nandito na tayo sa panibagong episode na to. Actually, nung chinek ko tong book na to, tingnan ko kung ilang episode ang magagawa ko, 144 pa lang. At episode 17 pa lang tayo, ang dami pala. And then nag-ask nga ako ng survey kung anong oras kayo nanonood, no? And then sabi ko nga kung actually inask ko to sa Facebook ko. Sa mga taong hindi pa nakakalam, meron po akong Facebook page, marami po akong mga pinopost doon. Ang Facebook page ko ay Rujic Lacerna. Ang dami kong pinost talaga doon ng mga aha moment na nadadownload kong information na out of nowhere talaga na sinasabi sa sarili ko na i-post ko. Marami po akong mga pinopost doon. And then, sabi ko nga kung magagawa ba ako ng vlog 2 times a week, kung mas manunood ba kayo. Kung ganun sa akin. Oo naman daw, why not? Diba? So, naisip ko, okay, gagawin ko ng solusyon. Kaya nga, do it now, diba? Kaya, dahil doon, bumili ako nito. Bumili ako ng ganito, calendar. Para alam ko yung schedule ko at makita ko. Kasi, maraming taong hindi aware dito. Kahit aware sila, hindi nila ginagawa. Yung sinasabing busy ako eh. Lahat ng taong busy ay hindi na-organize ang ginagawa. Ako na nagsasabi sa inyo, walang taong busy kung alam nila ang kanilang sinasabing priority. Kung alam mo yung priority na ginagawa mo, lahat yan makokontrol mo. Masasabi mo kung kailan ka pwede. Since hindi nagsusulat ng schedule, since hindi sineset yung 1 week o 2 weeks na schedule, hindi nila alam. Kaya sasabihin nila busy. In a general way, busy ako. Kasi hindi nila alam eh. O iba naman talaga sadyang umiiwas kaya sinasabing busy lang. Ayan. So, nung sinulat ko to, sabi ko, ito lang yung araw na pwede akong mag-vlog. And then, gagawin ko siya ng solusyon para mas mapahaba. Ano bang gagawin ko para mapadoble ko siya? Ayan. So, yan po yung ibig sabihin. Anyway, dito na nga tayo. Yung magiging next topic natin ay tungkol na sa facts, fade, and feelings remain. Ayan. Ito na, no? Ayan. So, ganun ulit. Babasahin ko. And then, ipapaliwanag ko sa aking mga kaya para maintindihan ko na ka. Okay, I know that many of you will not like these vagaries. Okay, marami daw mga tao na hindi magugustuhan itong mga V-A-G-A-R-I-E-S, vagaries. Hindi ko alam kung anong term ito, but anyway. But I am not here to prove this experience to you. Kumbaga, ito si Jesus Christ, hindi para i-prove sa atin kung anong mga experiences na to. This is not something that I am trying to do. Hindi naman ito yung sinusubukan niyang gawin dito, may paliwanag sa atin. I am trying to speak to those of you with open minds and open hearts who are interested in the story and in the principles. So yung hangad niya kasi dito is sa mga taong tulad mo na nakikinig tulad ko na open ang puso at isipan. At lalo na sa interesadong marinig ang story at maintindihan ng mga prinsipyo na ituturo niya. No? I am not here to prove locations.
So, hindi tungkol sa locations ang gusto niya improve. Time, mga oras, latitudes, and longitudes to those who are skeptics. Yan, marami kasi mga skeptics na tao na laging always naghahanap ng proof. Yan, actually, natutunan ko na pag lagi pala tayo naghahanap ng proof, lagi tayo naghahanap ng before and after, lagi tayo naghahanap ng comparison, yan po ay gusto ni ego. Yan. Ki-ego yan. Si ego talaga yan. Anyway, yan nga. If you are skeptic, close this book. Oh, yeah. Yung skeptic kayo, nanonood niyo dito. Close this book daw. Hindi. Ngayon sasabihin ko sa inyo, patayin niyo na itong video. Huwag na kayong manood. No. So, do not worry about it. Go off into your day and experience your life. So, huwag itong mag-alala. Sa mga skeptic, alis kayo at gawin nyo na lang kung anong mga dapat nyo gawin sa araw na to. Yan. With its down and outs, its negativities and its accidents. And come back to this book when you are tired of living your life as a skeptic. Ayan. Kung pagod na kayo bilang maging skeptic, marami kasing skeptic, pag pagod na kayo sa being skeptic, saka na lang kayo bumalik dito. Panoorin tong video na to or basahin tong book na to. With its downs and outs, yung parang ups and downs, di ba? Its negativities, yung mga aksidente, ng mga nangyari, I am willing to speak to those who have reached the understanding that it is in the comprehension of the universe's principles. So, willing magsalita si Jesus Christ sa mga tao na kaabot na, no, sa unawa at pagkakaintindi sa sinasabing universe principles. Marami kasi hindi pa nakakarating. Ako naman, it takes time bago ko narating ito eh. Halos doubtful din ako nung pumapasok ko sa spirituality dahil masyado akong na-bombard or na-program sa church, diba? Sa Catholic, magsisimba ka, ganito, gano'n, tapos dadagdagan pa ng mga kasama mo sa buhay na ganito, gano'n, tapos mga friends mo, tito-tita, lahat na. No? It takes a lot of time. Yun nga, ngayon, ito tayo sa universe principles, na nagpapasalamat ako dahil napapunta ako sa law of attraction na sinasabi, kaya ngayon, nandito na tayo. Yan. Principles that they will make the lives they wish to make. Yan. So, that is why I do not go into the details of names and places and locations. So, kaya si Jesus Christ, pag nagpapaliwanag siya dito, hindi niya binibigay lahat ng kumpletong details pagdating sa pangalan nila, kung ano pangalan nila, tsaka anong locations nila, kung ba yung sinasabing what, when, where, who, how, and why. What, kailan, when, kailan, what, sino, ano, when, kailan, where, saan, who, sino makasama mo, how, paano nangyari yon, why, bakit siya nangyari. Yung sinasabing 6 serving men, yung what, when, where, who, how, and why. Pag ikaw nagtatanong, yun yung magandang i-ask kung gusto mo ng accuracy. What, ano nangyari, when, kailan, where, saan, who, sino makasama mo, how, paano yun nangyari, and why, bakit siya nangyari. Yan. So specifically, ganun. Kung maghahanap ka ng specific answer, what, when, where, who, how, and why. Anyway, it is of no consequence in this story, the details of where I am going, the details of my experiences, and the details of my lessons and teachings. So, kumbaga dito, walang consequence sa story na to, kung yung details kung saan siya pupunta at yung details ng kanyang mga experiences at yung details ng kanyang mga tinuturo o mga lessons na binibigay niya sa atin. These are what I wish you to grasp. So, ito daw yung gusto niyang makuha natin. The inaccuracies that the ego mind is going to pick apart. Yung inaccurate, yun kasi ang pinipick up ni ego. Kasi tayo yung mga past experiences, sabi natin, ang iba dyan, talagang grabe manood, grabe yung mga nabasa na sa Bible. Talagang deboto sila. And then dito, iba yung naririnig, iba yung nababasa. So, nahanap nila yung inaccurate sa past na kanilang nabasa at natutunan. So, papasok doon si ego mind. Yung kasi gusto ni ego mind eh. Ipipick up niya yung apart in this story are of no consequence to me. Yan. So, pipick up niya yung part na bakit parang hindi pasok sa totoong kwento na nabasa nila before. Yung consequence nga na yan. I care not for them. Walang pakialam si Jesus Christ sa ganun. Okay? Next, I will discuss anything that you wish to discuss. I-discuss ni Jesus Christ kung ano yung gusto natin i-discuss sa Kanya, but I will not go into this. Pero hindi siya pupunta sa sinasabing accurate inaccuracies.
Actually, totoo, meron kasi mga podcast na ginagawa si Jesus Christ. Kung mapapakinggan nyo sana, kung iPhone ang gamit nyo, sa iPhone merong podcast app na parang pre-installed o install nyo lang siya, and then hanapin nyo Jesus Answers. Libre siya, wala siyang bayad, and then nandun yung audio niya na podcast. Kumbaga yun ang pinapakinggan ko araw-araw. Wala na akong ibang manang pinapakinggan tungkol sa money, self-development, so forth. Puro doon muna ako. Yun, kasi punong-puno na ako ng self-development. Puro develop. Hindi na natapos yung development ko sa physicality. Kaya pumunta na ako sa taas kasi yung personal development sa spiritual, isa lang pinag-aralan. Dito kasi sa mundo, marami. Iba-iba. Pag pinakinggan mo to, iba na naman tinuturo. Pag pinakinggan mo to, iba na naman tinuturo. Pag iba na naman, nalilito na ako. Kaya ito, si Jesus Christ, kung ano tinuturo niya, pakinggan mo man ng ibang may spirituality, similar, iba, same ang sinasabi. Yun, hindi lang pa iba-iba. Iisa ang goal. Love, goodness, forgiveness, kindness, self-awareness, diba? Compassion, non-judgment. Yun talaga. Okay? Yan. When you recount stories from so many centuries ago, yan, kung bibilahin mo nga daw yung mga stories for centuries, no? For 2,000 years or more ago, the details do in fact fade. Yung mga details pala mawawala, mag-fade away. They are not what you remember when you go into the non-physical. Hindi siya yung bagay na maalala mo pag pumunta ka sa physical. Kasi actually yung nabasa ko nga dito sa A Course in Miracles, sinabi talaga na when once tayo kasi ay malapit na, tingnan yung mga taong sobrang samang ugali tapos malapit na sila mamatay, umiiyak sila, humingi sila ng sorry. Kasi ang nagpa-flashbackan sa isipan nila is puro pagmamahal, yung mga magandang ginawa sa kanila. Yun yung mas mareremember, hindi yung pera o nakamit nila dito sa mundong to. It will flashback everything na yung mga inclination na sinasabi ng puso na supposed to be ito yung ginawa, hindi nila ginawa. Yung mga ideas at pumapasok sa isipan nila na dinisregard nila kasi natatakot sila, sinasabing baka mapahiya sila. So may mga ganung bagay pa, no? So that is not what you recall when you go into the non-physical. In advance ko na kayo, sabi ko lang dito ng Jesus Christ, hindi ito yung mare-recall nyo. Yung binanggit ko sa inyo, yun yung mga mare-recall talaga. You recall the love. O yun. Diba? You recall the love. You recall the relationships. And you recall the general principles and feel of events. So yun. So once we transition back sa kabilang buhay, ito yung mare-recall natin. Love, relationship, yung general principles, and feeling ng mga events na mga nangyari. Kaya dito sa Great Mind Speaks to You, binanggit nila lahat eh. Kaya ang ganda ng book na to. Magbibigay talaga sa iyo ng maraming aha moment, mapaparealize ka, yung mga ginagawa ko, akala ko okay siya, hindi pala. Yan. Anyway, so yun na nga, you remember what you learned. You remember where you were incorrect. Ayan, maalala mo kung ano yung mga natutunan mo, tsaka kung saan ka nagkamali. You remember where you made a poor choice. Yun na. Maalala mo kung saan nagkaroon ka ng poor choice. Ibig sabihin, poor yung pangit o mababang klaseng pagdidesisyon sa sarili. No? And you remember where you encounter beings that you connected with. Yun, maalala mo rin yung mga iba't ibang klaseng tao na kung saan nag-connect ka sa kanila. Ito, maalala nyo to. Ako, maalala ko to. Pag kayo nakita ko, for sure, maalala ko yan. Kasi ang pinaka-point, alam mo yung maalala mo na, ay, nanood ako kay Coach Rujik, na ganito ganon. Maalala mo yung mga part na, uy, ang ganda ng binigay na ramdaman ko, tapos ginamit ko kay ganito, tinuro ko rin. Yun yung mga maalala mo, hindi yung mga material possessions na meron sa atin. Ito, di ko naman maalala tong laptop na to, itong keyboard. Yan, ito, yan. Ang maalala ko, yan, siguro itong mga nabasa ko dito, yung mga natutunan ko, yung experience ko, yung love, yung mga nangyari sa akin, yung mga masasakit, yung mga maling desisyon na ginawa ko, yung mga maling nasabi ko, yung mga kung ano pa na inaayos ko kasi yung mga tinuturo si Jesus Christ na para ma-undo, no? Matanggal yung karma, hindi ko na mabitbit doon sa susunod na buhay. Kasi kung mayroon kang bagay na ginawa dito, pupunta ka sa kabilang buhay, may karma, yung karma na yung bitbit mo. So, kasi dito sa sa Great Mind Speaks to You, may mga tao dito na kailangan bumalik dito sa mundong to
para ayusin nila kung ano yung mga pagkakamali na hindi nila nalagpasan nung sila ay nabubuhay pa. Ganun yung nangyayari. So, bibitbitin mo yung karma na yun papunta dito. Siyempre, makakalimutan mo na ayusin mo siya, makakalimutan mo. Kahit ako, kaya sabi ko, ano kaya ang ginawa ko back then? Ano ba yung mga pinalano? Ano yung pre-set up na ginawa ko? Yung sinasabing, yung destiny. Yung sinabi, lahat ng tao daw may destiny sa mundong to. Pero ang tanong nga, ano ba yung destiny na alam nila? May nagko-comment yan eh. Kahit anong gawin mo, kung yan talagang destiny mo, yun talaga. Well, sasabihin ko sa inyo, ang destiny nababago kasi si Holy Spirit o Spirit natin, soul natin, alam nila kung anong pinag-usapan natin nandun pa tayo. Alam nila kung anong mission natin dito. Alam nila kung anong dapat natin matutunan dito sa mundong to. Ngayon, dalawa kasi yan. May part na mag-volunteer kang gawin yun, yung nang hindi mo na mamalayan ha. Basta, may alam yung feeling na, ewan ko, basta ginawa ko na lang siya. May ganun kang feeling, ginawa mo yun. And then, pangalawa, kung wala ka talagang ginagawa, gagawa sila ng mga iba't ibang klaseng situation, people, events na mapupwersa ka na gumalaw. Yan. So, dito sa mundong to, lahat tayo ay may kanya-kanyang mission. Ito, yung sinasabi ko, hindi ko sasabihin, nasabi ko na sa inyo. Ito na yung sagot, sana makuha niyo yung point. Ang mission talaga ng isang tao, kaya tayo nandito, ay maintindihan ang sinasabing pagkatao. At kung ano man ang naging karma mo back then, pero ang tanong, hindi mo alam kung ano yung karma na yan. Pero yung karma is, halimbawa yung mga nagko-comment, yung pinost kasi ako sa Facebook page ko, kung nakita nyo, about sa, kaya pala hindi lahat ng tao ay yayaman, hindi lahat ng tao ay magsasucceed, hindi lahat ng tao ay magiging, alam mo yung magiging artista, hindi lahat ng tao ay gagaling sa pagkanta, hindi lahat ng tao ay magiging dancer, ganito, ganon. Kasi may pin-reset up na tayo, na kumbaga laging nangingibabaw dyan, sa isipan mo, in the forefront of your mind, na parang hindi mo alam kung bakit kailangan mong gawin to. Hindi mo lang ba't na lagi ka nandito. Ganyan. Kasi that is the education na kailangan mong malagpasan in this lifetime. Yun siya. Yan. Hindi ko maintindihan yun dati. And then ngayon, mas naiintindihan ko na, okay. Yun ang nangyari sa akin talaga ngayon. Marami nangyari sa akin na sobrang masakit. And sabi ko, this is the lesson na kailangan kong malagpasan. Ito yung bagay na kailangan kong maintindihan. Kung maaaring may nangyari sa akin back then, in my previous life na ganito nangyari, hindi ko nalagpasan, ibang ginawa ko. Alam mo yung mga chances before na mag-iisip ka na magpapakaganyan ka na lang kasi hindi mo kinaya, pero kinaya mo, buti na lang may ganito kang pinanghawakan, inayos mo. So, nalalagpasan mo siya. So, in order to undo that, so nandito sa A Course in Miracles lahat, it's teachings ni Jesus Christ kasi yan, yung purple na to. Sa baba yung makapal. No? Yung teachings niya dyan will teach you kung paano ma-undo yung mga karma na binitbit mo papunta dito. No? Na yung actually basic lang naman ang pagpapa-undo. Yung pag magpipray ka, i-release mo sa iyong Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit lang natin ang may kakayahan to undo all the things na ginawa natin. Kasi bawat may ginawa tayong bagay, di ba? What goes around, comes around. Yan yung karma ko. Ano yung ginawa mo, babalik sa'yo. So, in order na hindi paulit-ulit na pagganyan sa yung nangyayari sa buhay mo, ipipray mo, i-release mo sa Holy Spirit. Sa taas sa kanila, ipapaubayan mo. Sila lang may kakayahan to undo it. Undo. Mawala. Mapigilan. Hindi dumiretso ng paulit-ulit. Yan. Okay. Anyway, napaka-explanation ko. Dito na tayo next. These are the recollections from the non-physical. Alright? So, yun po yung mga recollections pag bumalik tayo dun, which is dun nga sa Great Mind Speaks to You, lahat pinaliwanag talaga ang ganda. These tales will be too vague for those who seek proof and seek evidence. Yan, too vague. Parang di sila makapaniwala. Kalokohan. Sige, basahin mo muna tong Great Mind Speaks to You. No? Kaya maraming skeptical. If you're so skeptic, this is not really for you. Kaya nga, huwag niyo munang panoorin to, huwag niyo basahin yan. Kasi sabihin niyo lahat kalokohan. And then, go out ka muna sa mundong mo. Pag ikaw ay napagod na sa kaka-duda mo, pagiging skeptic mo, sa pagiging hindi ka mapaniwala, dahil nga itong tinuturo ko sa is parang nakakasakit ng loob mo din. Huwag ka munang manood. Pag dumating na lang sa point na napagod ka sa ganyan, balik ka dito, pakinggan mo muli. Tignan mo, ibang-iba na yung makikita mo, ibang-iba na yung mararamdaman mo. Okay, next. Ulitin ko, So, these tales will be too vague for those who seek proof and who seek evidence. And they can go to encyclopedias for that. This story will not satisfy them.
Ayan, pwede na pumunta sa encyclopedia. Maghanap kayo ng ibang details na para makonect nyo yung dots kung totoo ba to. Maghanap kayo like ng mga narami dyan sa YouTube yung near-death experiences na story. Pakinggan nyo kung ano yung mga natutunan nila. And then, this is not a statement. This story will not satisfy them and I do not mind them. So, I don't care. Walang pakialam si Jesus Christ. I don't mind them sa mga taong skeptic. This is not a statement made in anger. It is merely a statement of fact. Katotohanan. Ito ay statement ng katotohanan, hindi ito statement na may galit, but katotohanan at purong katotohanan lamang. So I joined this train of merchants. Yun nga, diba? Nakwento ko last time na binahagi ni Jesus Christ na parang 10 to 15 camels, diba? Parang tren. Yan. Merchants, workers, of course, you must understand that there was a leader. Ayan. And he was quite a wealthy and noble man. He and I become to discuss principles for once again, these traders, these leaders, and these men who travel from country to country spoke many languages. So, siyempre, nag-usap sila nung leader na yon, isang pinakamayaman sa kanila sa lahat, and then diniscuss din nila mga iba't ibang klaseng prinsipyo. Siyempre, itong mga traders na to ay galing din sa iba't ibang bansa, nagsasalita ng iba't ibang klaseng lengguwahe. So dati pala multi-language na pala yung mga tao ba't tayo hindi? Napigilan tayo, di ba? Alam lang natin English, Tagalog, o aware ako sa Japanese, yung ganyan. Nakapagsalita ako ng Japanese. And ano pa, Bisaya. Yun lang. Anyway, for the many weeks that we travel across the desert, many weeks po na nag-travel sa desert, for this was no small trek. Hindi siya maliit na paglalakbay lamang that we were undertaking. Natinake nila. Hindi siya madalian o maliit na paglalakbay. I studied a language he told me would serve me well. So, nag-study pala si Jesus Christ nung language na talagang makakapagbigay sa kanya ng malaking tulong. And I began to work daily with him. Ito yung maganda na sinasabing, who do you listen to? Pinakinggan niya yung leader sa lahat. Ganun din ang ginagawa ko every time ngayon sa work ko. I ask my boss, o hindi boss the owner itself. Sabi ko sa kanya, naalala ko, binanggit mo sa akin na in business, everything is the computation of the money. Pwede mo rin ba akong turuan dyan? Kasi naku-curious ako kung paano siya ginagawa. Nag-reply, okay daw. O yun, ayos. So, yun yung first step. So, pwede ako mag-asa kanya. Mabait kasi yung may-ari. Ayan. Anyway, learning the words, he was happy for the company and he was happy to engage with somebody who had such voracious desire for understanding and knowledge. Basta ang isang leader na talagang understanding at nangingibabaw at sobrang daming pera o wealth, ito yung mga taong always looking for people na makikinig. Kaya nga sabi ko kanina, if you are with the leader or the mentor or someone na magtuturo sa'yo, listen. Don't speak too much. Kaya nga, use your 2 ears and 1 mouth proportionately. You're not going to talk. You are going to listen. Keep listening on them. Maging curious kayo. Sobrang eager ka. Sobrang talagang aalamin mo. Kahit may alam ka, hindi mo sasabihin sa kanya, still kukunin mo kung anong inputs niya. Lagi kang nakafocus lang sa ibibigay niya sa yung information or kung ano man. Doon, mag-take down notes ka, idadamahin mo, talagang magbibigay ka pa sa kanya ng reflection. So, ibig sabihin, ganito, ganun po. Kasi pag nagbibigay ka sa kanya ng reflection, every time nakikinig ka sa mga taong to, ibig sabihin nun, sabihin nila, ay, okay to, nakikinig tong taong to. Natututo. Ito yung gusto kong turuan, ito yung taong gusto kong bigyan ng information. Ayan. Kasi kahit yung bilyonaryo na nakilala ko, yung sa mga Rolls Royce kanina, yan, sila yung mga taong sabi niya sa akin, pag kami nag-meeting ng mga kapwa ko bilyonaryo, hindi kami nag-uusap ng mga payabangan na kung anong meron sa akin, ganito, hindi. Ang pinag-uusapan namin ay yung mga bagay-bagay na naging issue o problema kung paano namin sinulusyonan at kung paano kami nakamove on at anong ginawa namin, ganito. So yun yung magandang sharing talaga, di ba? He was happy to engage with somebody who had such voracious desire for understanding and knowledge. This trek began and we bounced, if you will, from oasis to oasis.
We went through quite harsh desert then, environments where there was little water other than at these oasis. Ang oasis is something like yung parang sa isang desert, may parang dun yung tubig. Ayan. Yan yung interesting yan, search nyo po siya. So yun, dito po nagtatapos yung natin, topic. At ang magiging next topic na po natin ay tungkol sa sanctuaries in the desert. No? Sanctuaries in the desert. So yun, ano pong masasabi nyo ngayon sa topic natin for today? May mga bago ba kayong aha moments na mga natutunan? Ano yung inputs nyo? Comment nyo naman po down below para aware ako. No? Kung anong masasabi nyo. Kasi kung kayo umabot dito, for sure magko-comment kayo. Ang alam ko laging grabe mag-comment ay si Cow-Vikings. Cow-Vikings, maraming salamat. Ano ba totoo mong pangalan? Hindi ko alam eh. Pero maraming salamat. Ganun din sa ibang nagko-comment no, na nandyan. Salamat po sa inyo. Pero si Cow-Vikings kasi simula na nag-upload ako ng sobrang dami, lagi ko nakikita siya yung top commenter. Parang halos lahat ng vlogs ko kinomenta niya talaga. Ayan. Kaya naalala ko yung pangalan niya. Nandiyan din yung iba. Siyempre nakita nyo, nag-reply na ako sa mga comments nyo, no? Kapasalamat din ako sa mga comments na binahagi nyo dahil makakatulong din yan sa mga taong magbabasa ng comments tungkol sa mga tututunan nyo. Yan. So once again, maraming salamat. Let me know kung ano po yung nakuha nyo, natutunan nyo, inputs nyo, anong aha moment nyo, dahil makakatulong to sa ating lahat. So once again, my name is Rujit Caserna. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan palagi. Thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May